Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, kahapon or kagabi, pinablish na yung yung reading sa akin ni Sir Ed Calawag. 'Di ba? Nakita niyo naman doon sa video. Manghang-mangha ako at nagulat talaga ako na ngayon, dahil skeptic ako during that time na nandoon pa ako, heaven na heaven pa ako eh. Parang nandun pa yung parang hindi ako makapaniwala. Pero habang tumatagal, sinasabi ko sa sarili ko, kailangan makapag-come up ako ng explanation. 'Di ba? Kasi still naniniwala ako na lahat ng bagay ay may explanation pa rin, whether yun ay magical or logical or Ngayon, start tayo dun sa kasi anong nangyari, nag-observe ako kay Sir Ed eh. Nag-observe muna ako kay Sir Ed. Meron siya isang client muna. Nandun ako sa gilid. 'Di ba? Pinapanood ko yung session nila. So, ang issue nung isang client niya, parang may naririnig siya mga voices sa head niya. Then, correct me if I'm wrong, Sir Ed, just in case na nanonood ka sa akin. Pwede mo ko i-correct. 'Di ba? May voices sa head na naririnig yung client niya na parang hindi na daw siya mapakali So bilang nasa medical field kasi ang pinag-aralan ko eh. Ang profession ko nasa medical field. So nag-trigger sa akin yung pinag-aralan ko na pag ganon, for me signs and symptoms yun ng schizophrenia. Yung pag may naririnig kang voices. Diba? Then, ini-expect ko kagad kay Sir Ed. Since si Sir Ed ay spiritista or yung medyo may pagka-albularyo yung datingan, diba? Ang iniisip ko kagad doon, mukhang na naman to ni katulad ng mga ibang, kasi meron akong na-react na ibang diba? Na ibang, paano bang tama? Faith healer. Ayokong tawagin faith healer eh. Basta yung taong spiritual, 'di ba may nariakan ako before, nakalimutan ko na kung sino 'yun eh. Sa kanya, dinidismiss niya yung science. Kapag halimbawa, ini-interpret niya yung mga baliw as a paranormal. 'Di ba? Hindi niya sino ba 'yon? Kilala ni Sir Isaiah Gratil 'yon eh. Kinontent ko na 'yung madalas eh. Ang title ng video niya, may sira ba sa ulo ang mga taong spiritual? Something like that, search ko. Yung nakapangasawa ng diwata. Sino nga ba 'yon? May sira ba sa ulo ang mga taong spiritual. Kasi pagka narinig ko kay Sir Ed yun, ito yung kinontent ko. Ang spiritual na tao daw ba, sira ulo, may mali ba sa utak ng spiritual na tao? Ito yon. Si Eric Rojas, yan. Nung inireakan ko pa nga yan eh, Tingnan nyo dito. Ayan nireakan ko pa nga yung video na yan eh. Dito kasi, sinasabi ni Eric Rojas na yung mga tao daw na nami-misinterpret lang daw ng science yon. Kapag ka baliw daw, pwede kasing ayon sa kanya kay Eric Rojas, sinasaniban daw yon. 'Di ba?
Tapos pagka halimbawa may naririnig na boses sa isip, ibig sabihin may mga gumagambala daw na mga espiritu. 'Di ba? 'Yun ang direkta talaga niyang tinatranslate yung mga mental illness sa sa spiritual na na kalagayan. Tama ba yung term ko? 'Di ba? Yun ang inaabang ko kay Sir Ed. Pag sinabi ni Sir Ed to, sabi kong ganon, ayawan na. Kagaguhan to. Pero hindi Kasi nung inobserbahan ko si Sir Ed, nag-take note ako, no? Nung inobserbahan ko si Sir Ed, talagang minake sure niya muna na walang psychological issues yung client niya. Isip-isip ko, putang talagang tong taon to. May ganito. Although na syempre may mga explanations si Sir Ed na minsan medyo hindi ako ganun ka-sold out. Yun na lang ang tamang term, 'Di ba? Pero nakikita ako si Sir Ed ay may ganito talaga. Ang nakita ko nga doon parang binerify niya talaga kung totoong may naririnig. 'Di ba? Nagkwentuhan din pati kami doon Kasi sabi niya sa akin, maaring yan ay may psychological problem. Ibig sabihin, hindi dinidismiss ni Sir Ed Kalawag yung may possibilities na yung client niya ay baliw. 'Di ba? Doon ako parang kay Sir Ed, mukhang okay to Kasi logical talaga siyang magsalita si Sir Ed Hindi dahil nakasama ko si Sir Ed Promise me, talagang binantayan ko talaga kung ano yung mga bawat sasabihin doon, 'di ba? So, na-address niya 'yon. Na-address ni Sir Ed Kalawag 'yon. Baka mamaya yan ay psychological. Tinest niya may test na ginawa siya Ang ginawa na test ni Sir Ed ganito. Ito hanggang ngayon hindi ko nung nandun ako, 'di ba? Nung nandun ako, hindi ko talaga ma-explain nung nandun ako. Kasi ganito yung mga men pagka humaharap ka sa mga ganyan, sa totoo lang, ayoko talaga humarap dyan Kasi ine-expect ko na pag humarap ako doon, naniniwala ako. Kasi cloudy yung judgment ko pag nandun ka na 'Di ba? Parang ganito yan, mga kababayan ko. Kapag kayo ay nabudol, hindi ko sinasabing budol si Sir Ed Ganito kasi yan. Kaya ayokong humarap doon. I mean, hindi naman sa ayaw ko, Pero sige, kaya ayokong, para magkakaroon kasi ako, magiging vulnerable kasi ako pag nandun ako Ganito, i-explain ko sa inyo Sino nakakapanood na sa inyo ng mga modus na budol-budol? Madalas yan ganito sige. Magpupul ako ng example dito ng situation na nabudol. So ito, nagpull ako ng video dito. Ito ay sa News 5, 'di ba? Nabudol sa Baclaran. Panoorin natin 'to para maintindihan niyo yung sinasabi ko, no? Huwag basta magtiwala sa hindi kakilala, baka mabudol kayo tulad po na nangyari sa isang ginang sa Baclaran. Naaresto naman ang isa sa mga suspect pero hindi na nabawi ang higit 100,000 pisong halaga ng cash at alahas ng biktima. Umaaksyon si Gary De Leon. Pera ko pa. Saka yung allowance ko. Nandun na po sa kanila. Naiyak na lamang si Cristina Casimiro matapos mabiktima ng budol-budol sa Baclaran. Kumakain daw siya sa isang fast food restaurant nang lapitan ng dalawang babae. Kinakausap nila ako, tinatanong nila ako kung alam ko ba daw kung saan makabili ng ng pampalaglag daw nung nagbuntis. 3 buwang buntis daw po yung kasama niya. Sinabi ko, wala po kasi akong alam. Tapos doon na yung na nagkukwento na siya na tapos tinawag na niya yung babae. Dahil isang ina, nag-alala siya sa sitwasyon ng babae. Napapayag din siya na makipagpalit ng alahas. Yung alahas niya, pinaano niya sa akin, yung kapalit daw nung alahas ko. Inabot ko na sa kanya yung sing-sing ko. Pinag-anuhan ako nitong dalawa na, kikita ka naman yan, i-ano mo na lang din sa pawn shop. Huwag daw ako mag-aalala, gawa ng meron ngang appraisal at nakakatulong pa. At dahil puyat at pagod sa trabaho, tila nawala daw sa sarili si Casimiro at naging sunod-sunuran sa dalawang babae.
Nang maibigay na niya ang pera at alahas sa dalawang kausap na babae, agad daw umalis ang isa sa kausap niya. Doon na siya natauan at hinawakan agad ang naiwang babae. Pero nagpumiglas daw ito at tumakbo. Pinalabas pa raw ng suspect na nag-aaway sila dahil sa lalaki. Hingan akong tulong na yung alahas ko, yung pera ko, bigay ko na sa kanya. Tapos siya naman, sigaw na sigaw din sa akin. Sabi niya, huwag ba't mo ako, may asawa. Sanay na sanay manloko, ano? Asawa mo, may asawa din ako. Sabi niya gano'n, tapos pinagtinginan kami sa mga tao. Mabuti na lang at may mga tumulong na concerned citizen sa biktima. Kaya naaresto ang isa sa mga suspect na si Rochelle Arellano. Kailangan ko lang po sir ngayon kasi nawala ng trabaho yung asawa. Pero natangay na ng kasama niya na kinilala lang si Rizalyn ang 50,000 pesos na cash at 65,000 pesos na halaga ng alahas ng biktima. Naharap sa kasong robbery extortion si Arellano habang tuloy ang pagtugis sa kasamahan niya. So dito makikita niyo dito sa example natin. 'Di ba? Pag nandun ka kasi sa moment na ako dati noon sinasabihan ko tanga-tanga tong nabibiktima. 'Di ba? Tanga-tanga tong nabibiktima kasi kadalasan sinasabi, ewan ko ba, para ako na-hypnotize, para ako na ano. Until naranasan ko yan, nung bumili ako ng Apple Pencil, hanggang hindi ako makamove on eh. Diba? Just imagine, nag-expose ako dito ng mga budol sa social media. Ako na budol din. Ibig sabihin, talagang mga ito, nag-upgrade to at umaayon sila sa panahon. Diba? Hindi pa, nagbabago din ang style niya, nag-e-evolve ang style ng mga budol. Ano ibig ko sabihin dito sa comparison ko na to sa psychic, 'di ba? Kaya ayokong halimbawa, pag nagde-debunk ako, ayoko kasing nandoon ako eh. Pag nandun kasi ako, 'di ba katulad nito, may naramdaman daw siya bilang isang ano ba yung sinabi dito ni ate? 'Di ba tinatanong siya ng pampalaglag. Tingnan niyo ha. Nagkukwento na siya na tas tinawag na niya yung babae. Dahil isang ina, diba? Sa sitwasyon ng babae. Ginamit yung emotions niya. Pag involved na kasi ang emotions natin, magsha-shutdown na lahat ng common sense natin sa katawan. 'Di ba? Momentarily, hindi ko sinasabi na nambubudol si Sir Ed Calawag, pero ngayon ko lang na-realize nung nandun ako, habang nasusundot ni Sir Ed Calawag yung feelings ko, nagsha-shutdown lahat ng ability ko na mag-isip. 'Di ba? Parang naniwala ako agad. Well, hanggang ngayon pa rin naman, may palaisipan pa rin talaga naman sa akin, Pero nung nandun ako sa moment na yon, hindi ako makapag-isip kung paano niya nagawa na yung mga ganong bagay. Balik tayo dun sa doon sa kliyente na inobserbahan ko. Ganito po kasi yun nangyari. 'Di ba? Doon sa kliyente na kwento ko na yung kliyente niya kasi nakakarinig daw ng boses Pero uulitin ko uli i-recap ko lang na bumilib naman ako kay Sir Ed Calawag kasi nga naman hindi niya dinismiss yon na engkanto na agad, na agad kasi nga may pakialam si Sir Ed Calawag sa science din kahit papaano Ang method na ginagamit ni Sir Ed Calawag, i-eliminate niya muna talagang lahat ng scientific, parang parehas kami mag-isip do sa part na yon. 'Di ba? I-eliminate muna lahat ng scientific probability or lahat ng lohika na ina-apply ang science bago tayo pumunta sa paranormal. So ganoon ang ginawa ni Sir Ed Calawag. Gumawa siya ng test. Itong ginawa ni Sir Ed Calawag kasi yung kasama nung nagpapasuri sa kanya, 'di ba? Humiwalay silang dalawa. Nagbulong kasi ang theory ni Sir Ed Calawag, baka mamaya may telepathic power yung client na niya. Kasi ang nangyayari, parang kung yung naririnig sa isip nung yung partner niya, yun din ang iniisip. So parang ang theory ni Sir Ed Calawag, natatransfer yung mind nito dito sa kliyente niya. 'Di ba? Parang may link silang dalawa na through telepathy naiintindihan niya. Parang Professor X style. Parang ganon. 'Di ba? Ako medyo naging skeptical na ako doon, Sabi ko ganon. Mukhang yan. Nag-test si Sir Ed Calawag.
'Di ba? Hindi lang nakuna ng ng video men eh. Kasi kalagitnaan na rin ako nag-video eh. Hindi nakuha ng video eh, pero nag-test si Sir Ed Calawag, binulungan niya yung ng number, yung kasamahan. Nahulaan nung Hindi, actually, ayokong gamitin yung term na nahulaan eh. Nalaman nung partner ko anong number. Siyempre, namangha ako. Nandun ako eh. Parang sa akin, putang ina, paano kaya nangyari yun? Diba? Pero nung medyo nahimasmasan na ako, 'di ba? Maraming pumasok sa isip ko. No offense kila Sir Ed Calawaga. Maraming pumasok sa isip ko nung time na 'yon. Pwede kasing ang mangyari, ginagangster lang ako nila Sir Ed Calawag. Malay mo kasabwat lang nila 'yon, 'di ba? Pwede, syempre skeptical tayo. Lahat naman 'yan sisilipin natin eh. Or sadyang natsambahan lang talaga nung may quote unquote power kung ano number yung sinabi. 'Di ba? Pwede kasing gano'n na mangyari eh. Pero sa akin sana inulit Pero anyway, 'di ba? Amazing yung nangyari talaga. So nagkaroon ng parang diagnosis si Sir Ed Calawag na yung yung client niya merong power na hindi niya pa kaya kasi daw may lahi daw sila na may mga gabay-gabay, something like that, 'di ba? Pero nung nandun ako, momentarily naniwala talaga ako. I'll be honest, 'di ba? Kasi amazing 'yun eh. Binulong niya yung number doon, tapos nalaman yung number, ibig sabihin, may connection talaga sila. 'Di ba? Naniwala talaga ako that time. Pero habang humihiwalay na ako dun sa parang yung, 'di ba? Parang yung dito sa napag-usapan natin. 'Di ba? Nung humiwalay na yung mga nakabudol sa kanya, nung humiwalay na, natatauhan na siya. Parang ganoon yung nangyari sa akin. Nung parang nawala na ako dun sa bigla nagpasukan lahat ng ng possibilities na pwede nilang gawin sa utak ko. Kaya halimbawa, pag magde-debunk ako kasi ayoko talagang ako yun nandoon eh. Kasi naniniwala talaga kahit sino sa atin. Sabihin ko sa inyo, kahit pa sabihin nyo na kayo, ay hindi ako mapapaniwala dyan, pag nandun kayo, maniniwala talaga kayo. Kasi ma-amaze kayo eh. Ma-apektuhan yung yung emotion nyo eh. 'Di ba? Parang maniniwala ka talaga. Yun ang na-come up kong explanation doon. Although na hindi pwede number one, pwedeng nagdadrama lang sila doon. Kasi nandun ako. Pero I don't think so, 'di ba? Pwedeng sinet up nila ako. Hindi ito, no offense sa team ni Sir Ed Calawaga. Iniisip ko lang yung mga possibilities kung paano nyo dadayain. Or kung paano nyo gagangsterin yung situation. Pero hindi ko sinasabing ganun yung ginawa nyo. 'Di ba? Pwede kasi nga, number one, pwedeng ganun yung nangyari. 'Di ba? Nagdrama sila sa akin na kunyari para mapapaniwala natin si mo. Pero iniisip ko naman, sino ba naman ako para pagkaabalahan nila ng panahon na ganun? Tsaka nung time na yun, tumatanggap talaga si Sir Ed kasi may mga pila sa labas eh. Tumatanggap talaga siya ng mga client. Huwag mo naman sabihin sa akin na lahat naman yun nagdadrama din lahat ng pinuntahan doon, di ba? Pero yun ang iniisip ko. Hindi naman malabong mangyari yun eh. Di ba? Pwedeng mangyari pa rin yun eh. Yung iniisip ko na yun, yung nagdrama sila sa harap ko. Pwede ko isipin yun. May kalayaan tayo mag-isip. Kaya lang, ang aanuhin na lang dito kung mapapatunayan ko ba talaga na ganun talaga yung ginawa. Di ba? Pero isa yun sa theory ko. Pwedeng lang ako, dinramahan lang ako. Pwede. Di ba? Pwede. Hindi ko sinasabing ganun nangyari, pero pwede. Pangalawa, katulad ng sinabi ko kanina, pwedeng mangyari, natsambahan lang talaga. Hindi naman pwedeng, halimbawa, ganito yan, nangyari na ba sa inyo to? May iniisip kang kanta, kumakanta ka, then suddenly yung tumabi sa'yo, kinakanta din yung kanta na nasa isip mo.
'Di ba? Hindi naman paranormal yun eh. Pwede naman mangyari din kasi yun eh. Ang ina-explain ko lang dito, may possibilities na mangyari yon nang hindi ini-involve ang paranormal. Pero I admit, amazing yon. Yung nasaksihan ko na yon. Amazing yon. Para sa akin, ha? Amazing yon. Pero kung yun ay paranormal na ba? Sa akin, nasa 55% lamang ng konti ng paranormal. Pero meron akong meron pa rin akong reservations eh. 'Di ba? Kasi katulad ng mga sinabi ko, pwede magkatotoo, pwede namang matsambahan lang talaga. Ngayon pangalawa, dun sa reading sa akin. Doon sa reading sa akin, no. I admit lahat ng sinabi doon ay swak. Swak lahat sa akin. Pero most of it ay generic eh. Generic yung sinabi eh. Pero pag nandoon ka, ikaw yung nakasalang doon, iisipin mo yung mga sinabi sa'yo doon ay sayong-sayo dahil nga nandoon ka. Katulad na itong situation ng budol na to, 'di ba? Ginagawa ko lang kung comparison yung budol kasi dito madalas yung sinasabi na na-hypnotize ako, hindi ko alam kung bakit naibigay ko yung pera. Kasi nga involve yung emotion diyan eh. Ganon din yung nangyari sa akin habang inaano ko. Pero hindi ko sinasabing budol yun ha. Comparison lang yun ng nafi-feel ko during that time. Na talagang naniwala ako dahil nga yung mga sinabi ni Sir Ed Caluwag nag-fit sa akin. Pero kapag nasa third person ka, pag kayo yung nanonood, 'di ba? Sasabihin nyo, generic lang naman yung sinabi eh. May nag sa akin noon, may nag PM sa akin noon. Sir Bongo, generic lang naman yung sinabi ni Sir Ed Caluwag sa'yo. Hindi naman masyadong impressive. Nung nirewatch ko, parang oo nga 'di ba? Oo nga. Yung iba sinabi, oo nga naman generic. Yung mga payo niya generic. 'Di ba? Pero pag nandun ka kasi, dahil ikaw yung nandoon at ikaw yung sinasabihan, mafi-feel mo talaga totoo 'yon. During that time, 'di ba, sinabi ko pa do sa video. Ito 'yun hindi ko pwede i-play po dito ha. Nagbigay galang ako kay Sir Ed Caluwag na yung content nito ay sa channel niyo na lang po niya panoorin, 'di ba? Pero i-play ko lang yung mga clips, 'di ba? Kasi nung pag nandiyan ka talaga, aanuhin mo talaga, iisipin mo talaga. Sayong-sayo lang yung reading. Kasi dalawa lang kayo nag-uusap dun eh. Pero pag marami nang nanood diyan, parang ganito 'yan, men, Pagka sino nagbabasa sa inyo ng horoscope? Sino nagbabasa sa inyo ng horoscope? May pagkakataon pag nagbabasa ka ng horoscope at halimbawa ikaw ay Gemini, ikaw ay Libra, Virgo, etc. Pag binabasa mo yung horoscope mo, feeling mo ikaw yun eh. Pero hindi mo nare-realize na yung horoscope na binabasa mo, milyon-milyon ang nakakabasa nun. Ilang milyon ang Gemini sa buong mundo. Ilang milyon ang Scorpio sa buong mundo. 'Di ba? Ilang milyon ang ang Capricorn sa buong mundo. Kaya pag pinanood nila 'yon, pagka anong tawag dito? Pagka binasa nila 'yon, yung horoscope na 'yon, lahat kayo iisa ang iisa ang kapalaran nyo. Nagigets nyo ba ako, mga men? Pero kung ikaw lang mag-isa ang nagbabasa, feeling mo ikaw yung parang ganito yung nangyari sa akin. 'Di ba? Pero ito, paano ko naman may explain yung tungkol sa kaaway? Tungkol doon sa kaaway. May sinabi kasi si Sir Ed na tungkol doon sa kaaway eh. Na meron pang isang hindi nakaka-move on. Ako, feeling ko swak na swak talaga yun sa kinalalagyan ko eh. Pero nung nandun ako, paniwala ako doon. Putang ina, paano nalaman ni Sir Ed Caluwag yun? Yun din yung nasa isip ko. Kaya nga natanong ko si Sir Ed Caluwag eh. Sir Ed Caluwag, nagbabasa ka ba ng Facebook ko?
although na hindi naman ako masyado nagpo-post tungkol doon sa Facebook, 'di ba? Parang biro ko lang 'yon kasi nga 'di ba? Yun ang kumakalat na balita, yung mga psychic nagbabasa ng Facebook. Pero malaman. Pero nung time na yan, men, sumwak sa akin. Pero para dun sa iba kasi, generic ang dating sa kanila. Doon ko naiintindihan kung paano ako mag-criticize. Kasi nung halimbawa, pag iba yung binabasahan, sinasabi ko, hindi, generic naman yan eh. Pero nung naranasan ko nandoon ako, naniniwala talaga ako na sa akin lang yun. Kasi nga ako lang yung kinakausap eh. Diba? Ito pa yung theory na naisip ko nung sinabi niya na may isa pang kaaway na hindi makamove on. Kaya ako nasabi yon, 'di ba? Kaya ako nasabi na sok yun kasi yun ang iniisip ko. Ngayon, pag dumating yung time na hindi ko naman iniisip na may isang kaaway ako na hindi makamove on eh. Biglang random na lang sinabi ni Sir Ed Calawag yun at yung utak ko naghanap ng situation na magko-connect yun. Ganun na nangyari. Parang ganito yan, men, pag halimbawa pag hinulaan kita na hahabulin mo kasi yun eh. Di ba? Ikaw, halimbawa, sino nandyan? Si Ma'am Lenny Gonzales. Huhulaan ko. Ma'am Lenny Gonzales, ikaw ay mabubuntis ka ngayong taon na to. Diba? Dahil sinabi ko sa'yo, yung utak mo, hahabulin yon. Pipilitin mo talagang makipagtalik sa asawa mo at mabuntis ka ngayong taon na to. Diba? Nagiging ibig ko sabihin, nagiging bias yung utak natin. Kung kapag sinabi, ganito ha, halimbawa, may matagal na kaming alitan ni RBS, Ma'am Tin, Sir Peter. 3 silang kaaway ko halimbawa. Kapag sinabi ni Sir Ed na may isang hindi makamove on sa kaaway mo, yung dalawa nakalimot na, isa na lang hindi makamove on. 'Di ba? Yung utak ko magiging bias. Yung 3 kaaway ko na, i-dismiss ko na yung dalawa at pipili na lang ako dun sa isa, ay hindi. Si Ma'am Tin talaga ang kaaway ko. Tamang-tama yung sinabi ni Sir Ed Calawag dahil siya lang ang masama tumingin sa akin. Itong dalawa hindi na ako pinapansin eh. 'Di ba? Ang tanong, yun ba yung totoo? Naging bias lang ang isip ko kaya naniwala ako na totoo yung reading sa akin nung time na yon. Pero honestly, nung nandiyan talaga ako, naniwala talaga ako. Pero nung napanood ko na to, unti-unting na nagsisink in na sa akin eh. 'Di ba? Ito na yung tatawagin kong budol effect. Hindi naman budol si Sir Ed Calawag, Hindi naman siya budol. Ito yung comparison ko kanina do sa budol. 'Di ba? Ito si ate, paniwalang-paniwala siya nung time na binubudol siya. Nung tapos na yung pambubudol, nahimasmasan na siya. Doon niya na lang na-realize. Parang ganun yung nangyari sa akin dito. Pero inulit ko, hindi pambubudol to ha. Hindi pambubudol tong ginawa ni Sir Ed. Ginawa ko lang example yon kasi may involved kasi emotions natin eh. Katulad do sa mga kaaway na sinabi ni Sir Ed Calawag. Merong isa doon na hindi makamove on. Siyempre, dahil bias ang utak ko, mag-iisip na ako sino ba sa mga kaaway ko ang hindi makamove on. Si RBS ba? Oo, dahil siya yung bara ng bara sa akin sa comment section eh. Oo, tama si Sir Ed. Siya lang talaga napapansin ko. Malay ko lang ba kung itong 3 to galit pa rin sa akin? 'Di ba? Malay mo si Sir Peter galit din sa akin hanggang ngayon. 'Di ba? Sila Ma'am Tin. Naging bias lang ako sa sinabi ni Sir Ed Calawag. Naiisa na lang ang galit sa akin. Nagigets si ibig ko sabihin? Pangalawa, dun sa ang nagulat pa ako diyan yung sa nanay ko talaga eh. Dun talaga ako major na tinamaan. Na wala akong pinagkwentuhan nun. 'Di ba? Wala akong alam na pinagkwentuhan na rin yata ako dito sa channel ko regarding sa nanay ko. Pero imposibleng makalkal ni Sir Ed Calawag yun eh kasi parang sumabit lang yun sa topic eh. 'Di ba? Sa dinami-dami ng video na ina-upload ko kada araw, si Squeaky Pickles yata na ikwento ko kay Squeaky Pickles yun. Nakakwento ko sa yun, di ba, yung sa nanay ko. Then, actually,
Yung mga nanonood sa akin, alam nyo na rin yata. Alam nyo na rin yata, men. Yung mga, kasi naikwento ko yun minsan eh. Sa vlog ko eh. Yon, pwedeng mangyari, random na napanood ni Ed Calawag yun. Nagkakalkal siya ng video ko. Ito ha, mga possibilities lang to kung paano niya nalaman. Yon. Nagkakalkal si Sir Ed Calawag sa, sa YT ko. Baka eksaktong pag-click niya ng video, napanood niyo na kinikwento ko yun. Pwede. Diba? Pwede yon. Next naman, pwede, out of nowhere. Biglang sinabing may tampo si mother. Out of nowhere. Pwede naman mangyari yun eh. Actually nga, ganito, nung sinabi kong family, parang nabigyan ko din ng hint. Ito, feeling ko lang naman, no offense kay Sir Ed Calawag. Kasi, nag-i-struggle ako maghanap. Kailangan magkaroon kasi ako ng explanation eh. Pwede kasi nangyari, matalino kasi si Sir Ed Calawag. Kaya pwede niya ako i-cold reading. Pwede kasi nga mangyari, nung sinabi ko na, nung sinabi ko na pwede ko ba yung situation ng family ko sa sa province. Sabi kong ganon. Yung family ko sa province. Ibig sabihin, parang sinasabi ko na kay Sir Ed Calawag na may problema ako sa pamilya ko sa probinsya. Diba? Para kung sinabi kay Sir Ed Calawag yun eh. Ngayon, may free will siya kung sino. Pag sinabi niya na yung kapatid mo galit sa'yo, pwedeng maging bias ang isip ko. Mukhang galit naman talaga sa akin yung kapatid ko eh. Diba? Ang natsamba niya nanay ko. Medyo may tampo ka sana nanay ko. Hello, Mami. I love you. Pwede kasing yon ang mangyari. So, doon na naman papasok yung yung pagiging bias ng utak ko. Since may na-hit si Sir Ed Calawag, nag-adjust yung utak ko, ay nanay ko nga yun. Pero kung ang sasabihin ni Ed Calawag yun, hindi, nakita ko dito yung kapatid mo galit sa'yo, mag-a-adjust uli yung utak ko na yung kapatid ko yung galit sa akin. Diba? Kasi sinabi ko, pamilya eh. Sa Makatwid, marami yan. Buti hindi niya nasabi yung tatay ko, dahil ko yung tatay ko yon, diba, patay na yung tatay ko eh. Ngayon, yun ang kinakapitan ko explanation dito. Kung ito ay dadayain nila, kung ito ay may trickery na nangyari, 'di ba? Yung mga sinabi ko lang na yun lang naman ay pag-iisip ko bilang skeptic. Kasi wala namang imposible na pwede mong isipin na maging dahilan eh. 'Di ba? And sa mga susunod, yung mga sinabi niya, yung mga future na yung mga sinabi niya na hindi natin alam kung magkakatotoo o hindi. Katulad nung tong advocacy ko, may maganda namang patutunguhan, di ba? Ayon kay Sir Ed Calawag. Well, 50-50, pwede naman may mangyari doon, pwede naman wala, di ba? Pero ang importante ngayong situation, hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam kung magkakatotoo yung sinabi niya o hindi. Satisfied kayo ba doon sa explanation ko? Ngayon ko lang kasi naiisip yung mga explanation. Pero promise, pag nandyan ka talaga pag nandyan ka, maniniwala ka talaga. Kaya yan ang hate ko pag nandyan ako, magiging cloudy yung judgment ko Kasi lalo na pagka siya mismo yung nagsasalita sa'yo, yung personal, maniniwala ka talaga sa sinasabi. Yung mga explanations na meron ako ngayon, diba? Hindi ko pa ito naiisip nung nandun pa ako. Kita nyo naman na reaction ko dyan, paniwalang-paniwala ako dyan, no? Pero hindi naman masama ako para sa akin, kung naniwala ka naman dyan, diba? Sa akin, kung totoo naman yung sinabi, hindi totoo. Diba? Hindi naman masama, dahil unang-una,
ang defense ni Sir Ed Caluwag, binasa ko lang naman yung baraha. 'Di ba? Tsaka nagkataon, lahat ng sinabi sa akin, pwedeng adjustan ng utak ko. Hindi katulad nung halimbawa, yung sobrang specific, yung naramdaman ko, may tumama na may tatlong butas sa ulo, then yung pala 5 pala yung balang tumama. Tsaka maganda dito, i-compare ko dun sa iba, no? Dun sa iba kasi, ang mga sinasabing bagay dun, wala lang, yung mga alam mo na, di ba? Ito kay Sir Ed Caluwag, although na yung mga sinasabi niyang bagay ay alam ko na, meron siyang advice na binibigay na hindi ko na-feel doon sa kabila. Meron man yung sa kabila, no, na advice, pero mas focus yung kabila kasi kung ano yung mga bagay na alam mo na. Nagigets yung ibig ko sabihin? I'm sorry kung medyo magulo yung explanation ko kasi nga nagi-struggle din ako na na i-debunk to eh. Pero for now, yun ang may offer kong explanations dito sa nangyari. 'Di ba? Kung totoo o hindi, pwedeng totoo. 'Di ba? Pwedeng totoo dahil nabasa naman sa baraha na gano'n na feel ko naman, sumwak naman sa akin. However, nakakapag-come up pa rin ako ng explanation dun sa mga nangyari. Ang mahalaga doon, ang isa sa pinakamahalaga doon sa nakita ko sa mga ni Sir Ed Caluwag sa pagre-read niya. 'Di ba? Ni-note ko dito 'yun eh. Tsaka nasabi din ng client niya 'yon. Nawawala yung sa ginawa ni Sir Ed Caluwag, ang naitulong niya doon sa client. Alam mo yung nawala yung anxiety. Hindi dahil binola-bola ni Sir Ed Caluwag, kundi dahil binigyan niya ng magandang explanation yung nangyayari sa kanya. Hindi niya ginawang hanging na, ano kaya yun, di ba? Hindi yung halimbawa, isang manghula sabihin, hoy, may papatay sa'yo. Di ba? Tapos hindi alam kung sino yung papatay sa'yo, hindi na isabi. Hindi magiging restless kapag umuwi. Si Sir Ed Caluwag kasi katulad nung nangyari doon sa client niya, in-explain niya na maayos na nagkaroon ng sense of understanding yung client na nawala yung anxiety niya. 'Di ba? May sense ba yung mga sinabi ko? Kaya sa akin, no? Sa akin, hindi naman siya sa akin more on hindi naman siya masama talaga. Alisin na natin biblical speaking kasi biblically speaking, 'di ba? Pag ginagawa kong basihan 'yon sa manghuhula talaga bawal eh. Bawal talaga 'yan eh sa Bible eh. However, ang tinest ko kasi dito, yung accuracy ba ng ng mga ni-read sa akin. Ako kung accuracy ang tatanungin niyo ako, 90% accurate. Kaya lang explainable. Para sa akin explainable. Although na 90% accurate siya. Kasi pwedeng kasing ganito mangyari eh. Halimbawa, kung ang hinuhulaan ko diyan si Sir Bax Ayan. 'Di ba? Nachismis ko yung kapitbahay niya. Hoy, alam mo niyo ba si Bax Ayan? Nagpatalo sa sugal yan ng 300,000. Mga ganon, 'di ba? Then huhulaan ko si Sir Bax Ayan. Sir Bax Ayan, nakita ko dito sa bara nagpatalo ka daw ng 300,000 sa sabong. Tapos nanggilala siya na sa kanya mataas yung yung accuracy ng paghula ko. Pero, 'di ba, hindi niya alam may explanation kung bakit ko na ihula sa kanya kasi nga nalaman ko sa kapitbahay niya. 'Di ba? Something like that Pero still nakaka-amaze talaga siya. Nakaka-amaze talaga siya. Yung mga explanation na kinam-up ko dito, ayun ay sa akin lamang finormulate ko lang sa isip ko 'yon. Hindi ko naman sinasabi na yun talaga yung ginawa lang katulad nung halimbawa, nagdrama lang sila sa akin
sa harap ko na kunyari hindi nila alam yung number na pinasa dun sa kabila, nalaman, 'di ba? Yun ay sa akin lang naman yun. Yun ay yun ang theory ko kung ang gagawin nila ay pandaraya. 'Di ba? Pero hindi ko naman na-prove na pandaraya yung ginawa. Nakapag-come up lang ako ng explanation. 'Di ba? Still, nagpapasalamat pa rin ako kasi nabigyan ako ng chance, no? Kay si Sir Ed Calawag pa yung kauna-unahang spiritual na tao na nagpaunlak sa akin at naghikayat sa akin na na idibang ko. Siya rin mismo ang nagsabi. Diba? Bali, kung papansin nyo, lahat na lang na sinabi ko dito, parang na lang nagdadahilan na lang ako para hindi ako maniwala Pero it is what it is di ba? Kung pumasok sa isip ko yung ganong explanation, kailangan ko sabihin, kailangan magkaroon ako ng conclusion dito. Yung ang huling tanong, si Sir Ed Calawag ba legit o hindi? Depende pa rin sa magpapahula or magpapareading or kukuha ng serbisyo ni Sir Ed Calawag. 'Di ba? Kasi ako mismo wala naman akong makita na direct na talaga nandadaya siya Pwede kasi nagkataon lang or generic lang talaga yung hinula or ni-read sa akin. Kasama yung pagiging bias ng utak ko. 'Di ba? Sa akin, sige, legit pero explainable. Para safe tayo. Legit si Sir Ed Calawag pero explainable. Kasi bakit ko nasabing legit? Swak sa akin yung sinabi. 'Di ba? Hindi naman sablay yung sinabi sa akin. Talagang as in sige 100% swak yung sinabi niya sa akin. Pero explainable. Para sa akin. So yun lang mga kababayan ko. Maraming salamat. Bye-bye. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and past. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce.